Naalala ko lang po, birthday ni Jose Rizal sa June 19. Alam nyo, ang bansag kay Rizal, lumaban sa simbahan, di ho ba? Pero kung tutuusin, si Rizal, lalo ng kanyang magulang at pamilya, ay relihiyoso. Alam nyo, mayroon isang very famous na work si Rizal, inukit niya sa kahoy ang Sacred Heart. Kahanga-hanga yung kanyang katalinuhan. At alam nyo, si Kristo ay nabuhay ng 33 years. 33 taong si Kristo ay nabuhay sa mundong ito. Samantalang si Rizal parang ganun din. Di ba siya pinanganak noong 1861, napatay siya sa Bagumbayan o Luneta noong 1896. So more or less ganun din. Ano ho? Pero ang ating Panginoong Kristo, sabihin pang siya pinarusahan din ng kamatayan sa krus. Pero alam naman po nating lahat ng mga Katoliko na naniniwala tayong si Kristo'y nananatiling buhay. Di ho ba? Siya'y nananatiling buhay. At yung paniniguro niya sa atin na ako ay palagi niyong kasama, sabi ni Jesus, totoo po yun. Kasi nga, ito, yung banal na Espiritu o yung Espiritu Santo, at higit sa lahat, nakikita pa rin natin siya, tinatanggap at naging bahagi sangkap ng ating katawan sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Di ba? Kaya kita ninyo, ang taong dakila, katulad ng Panginoon. Abay, kung gugustuhin naman ng Ama, pwede rin namang si Kristo nabuhay dito, nagturo, di ba? Nagturo, naglingkod, di ba? Pwede namang hindi mamatay si Kristo sa krus. Pero yan ang kalooban ng Ama para magbigay ng magandang halimbawa sa atin. Kailangan siya'y ipako sa krus at doon sa piti ng kamatayan. Alam niyo, si Rizal man, kung tutuusin, naroon na rin lang siya sa Spain, di ba? At doon ginawa niya yung kampanya na lumayas ang mga Espanyol dito sa atin sa Pilipinas. Ginawa niya yun doon. Pwede namang hindi na siya umuwi dito. Pero hinarap niya yung maring mangyari sa kanya kung kaya siya'y namatay o binaril sa Bagumbayan o sa Luneta natin kung tawagin ngayon. Mga kapatid, binigyan ko ng emphasis yun, yung bang halimbawa, ang Panginoon na natili sa mundo ng kung ilang taon, naglingkod, nag-alay ng buhay, pero siya'y nananatiling buhay. O di si Rizal man, ganun din, di ba? Nananatiling buhay, kahit saan ka pumunta sa buong Pilipinas, merong monumento niya. Di ba? At saka, alam nyo, sa Rome, nakakita ko ng isang piazza, isang plaza, merong malaking historical marker na sinasabing si Rizal ay nandoon noong mga araw na yon. Kaya ganun din naman po tayo. Gaano man tayo kadakal o sandaling mabuhay sa mundo, ang napakahalaga, tayo pong lahat ay dapat na mag-iwan ng kanya-kanyang maganda nating alaala. Di ba? Binanggit ko na po kanina walang taong ginawa ang Diyos na inutil o walang silbi. Di ba? Lahat ng ginawa ng Diyos sa tao, yaman din lang na ikaw ay tao. Binigyan ka ng katalinuhan, binigyan ka ng Diyos ng kalayaan, higit sa lahat ng pananampalataya. Ibig sabihin, merong role o merong dahilan, anong mission mo, bakit ikaw ay nabuhay sa mundo. Alam niyo, binanggit ko yung ilang mga world famous katulad ni Beethoven, conductor, composer, bingi si Beethoven, pero tingnan nyo nga naman, bingi, paano nagko-compose ng music, symphony, sonata, piano concerto? Kasi kapag ikay composer, sa loob pa lang ng isip mo, sa tenga mo, parang naririnig mo na ang tune o melody ng iyong kinocompose. No? Tapos, mayroong isang great writer, novelist, si Helen Keller. Paano pwedeng nangyari yon? Bingi at pipe, pero nakapagsulat ng mga great novels. Kaya talagang walang taong nilikha ang Diyos na walang silbi. At alam niyo, meron ko nakitang magagandang mga Christmas cards. Artwork. Sino mga gumagawa? Meron doon, walang kamay,
pero nakagawa ng mga artwork. Ang ginagamit, panghawak ng kanyang brush, yung kanyang bibig. Ha? Merong isang babaeng sculptor, no? Nagtuturo ng sculpture sa UST. Nakapag-asawa ng Espanyol. Rocha, apelyido niya, Rocha, Mamuyak, Rocha. Paano naging sculptor, nakagagawa ng work of art, yung ganong may kapansanan? Talaga nga naman ang Diyos, di ba? Kaya yan ang dapat na nasa isip nating lahat. Ha? Tayong lahat ay nilikha ng Diyos na mayroong dahilan, mayroong silbi. Huwag nating sabihin kailanman na kaya mahirap ang buhay ngayon kasi masyado ng maraming tao ang lagi kasalanan ng Diyos. Gumawa siya ng maraming tao pagkatapos maghihirap ang tao. Hindi po. Lahat ng tao binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang katalinuhan, kanya-kanyang kakayahan. Di ba? May kanya-kanya tayong gift, may kanya-kanya tayong talent. At sinabi pa ng Panginoon, tandaan po natin to, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Ha? Ano nga naman ba ang isilbi ng asin kung walang alat? Di ba? Itapon na lang yung asin na yan. At ano ang silbi ng ilaw o ilawan kapag nakatago lang? So, ganun din ang tao. Ikaw ay asin, ikaw ay ilaw. Sa makatwid, dapat may pakinabang ka sa mundo. Kaya yun po dapat nating aalalahanin na ang Panginoon 33 taong nabuhay sa mundo. Pero alam po naman natin, sa maiksing mga taong yun, 33 years, si Kristo'y nagturo. Si Kristo'y nagpakita ng magandang halimbawa. Si Kristo'y naglingkod, nagpagaling, di ba? Hanggang sa inabot niya yung kanyang kamatayan sa krus. No? Pero ganun pa man, si Kristo'y mananatiling buhay magpakailanman. Di ba? So, ganun din naman po tayong mga tao. Kaya alam nyo, kasalanan sa Diyos ang tamad. Kasalanan sa Diyos ang tamad. Kasalanan sa Diyos yung mahiyain. Ha? Kasalanan po yun. Kailangan patutuhanan ng bawat sa atin na ikaw ay nilikha ng Diyos, mayroong dahilan. At hindi naman maganda yung halimbawa, masipag ka nga, ang sipag-sipag mo. Marami kang alam na gawin. Pero masipag nga kasi puro pagkakapirahan, pagkakakitaan. Hindi po masama yun, ha? Yung kumita, yumaman, hindi po masama yun. Pero dapat matutunan din po natin yun. Kapag tayo'y pinagpala ng Diyos at ikaw'y binigyan Diyos ng labis-labis, tandaan mo, hindi lahat yon ay para sa iyo. Gamitin mo sa pakikipagkaibigan, sa pakikipagkapwa, at pakatandaan natin, walang anong bagay na talagang atin. Tayo pansamantalang nabubuhay lang sa mundong ito. Pero katulad ng Panginoon, pansamantalang nabuhay sa mundong ito, pero sa mapanahong siya narito, nagturo, nangaral, naglingkod, hanggang ialay niya yung kanyang buhay. Kaya ganun din po sana ang ating nasa isip at kalooban. At tandaan po natin, kailanman, at tayo nagpula ng kabutihan, namang pamilya mo, asawa at mga anak mo ang makakaalala sa iyo, ikaw ay buhay sa paningin ng Diyos at sa mga taong pinaglingkod mo sa habang panahon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.